Magandang hapon, Pilipinas. Mula sa Pag-asa DWST, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, itong mga nakaraang araw ay meron po tayong binantayan na sama ng panahon. Ito nga po ay si Bagyong Amang. Kaya naman balikan muna natin kung saan nga ba naglandfall. Ito nga si Bagyong Amang. Una po itong naglandfall bilang tropical storm dito po yan sa May Dolores, Eastern Samar noong January 17, alas 3 ng hapon. At pangalawa niya po nga landfall ay dito naman po sa May Sorsogon. At yan po ay noong January 18, alas 5 ng umaga. At ang pangatlo niyang landfall ay dito naman po sa May Goa, Camarines Sur, 8:30 ng umaga sa parehas na araw. So dito po sa tatlong area na ito ay naglandfall siya bilang isang tropical storm. At habang binabaybay niya ang kanyang direksyon, papunta po yan Kasiguran, Aurora, ay mas humina pa po ito sa pagiging isang tropical depression. At bago nga po makarating dito sa Kasiguran, Aurora, ay naging low pressure area o LPA na lamang ito nga si Amang. At yan po ay alas 4 ng umaga noong January 19. At ngayong araw naman po kaninang alas 10 ng umaga, huli pong namataan ang low pressure area sa layong 305 kilometers east-southeast po yan ng Tuguegarao City. Isang magandang balita naman po dahil ayon sa Pag-asa, itong low pressure area ay wala na pong direktang epekto sa kahit anong bahagi ng ating bansa. At inaasahan din po na magde-dissipate o malulusaw na itong low pressure area within 12 hours or less. Samantala, ngayong araw patuloy po ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Dito pa rin po yan sa may northern Luzon. So ito po ay magdadala ng mga pag-ulan. Dito yan sa may Cagayan Valley, kasama rin po ang Cordillera. Samantala, for Metro Manila and the rest of Luzon, asahan pa rin po natin ang pagkakaroon ng partly clouded skies with isolated light rains. Ganun ding panahon din po ang asahan natin para sa Visayas at Mindanao. Makakaranas din po kayo dyan ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan, pero ang kaibahan lamang ay posible po kayo makaranas ng mga pagkidlat at pagkulog. Dito po yan sa may Visayas at Mindanao. At dahil po present pa rin ng northeast monsoon sa bansa, nakataas din po ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa may seaboards ng northern Luzon. Ibig sabihin, makakaranas po kayo ng napakaalon na kondisyon ng karagatan. At sa katunayan, posible po yung taas ng alon ay umabot yan sa 4.5 meters. Kaya naman paalala pa rin po namin sa mga kababayan namin, lalo na dito, dito po sa may northern Luzon, na iwasan po muna ang maglayag o mamalaot sa mga susunod na oras. Sa aming pagbabalik, gaano nga ba kababa ang temperatura dito sa Metro Manila? Alamin yan matapos ang isang paalala. Mga kababayan, simula po nang ideklara ng Pag-asa ang amihan season dito sa bansa ay binantayan na po natin ang mga mabababang temperatura na itatala ng ahensya. At dito nga po sa Metro Manila, makikita natin mula sa datos ng Pag-asa, January 10 na itala sa Science Garden, dito po yan sa Quezon City ang 18.9 degrees Celsius. At ganoon din po yung temperatura na naitala natin nung sumunod na araw. Araw naman po yan ng Linggo. Samantala, Science Garden pa rin po, Quezon City, 19 degrees Celsius ang naitala natin nung araw ng Pasko. December 25 po yan. At sa 19.6 degrees Celsius naman po ang inabot ng temperatura sa Port Area, Manila noong January 18. At 20.1 degrees Celsius naman po para sa Naiya, Parañaque noong January 19, 2015. So lilinawin lamang po natin ang updated list natin ng lowest temperatures. Ito po yan ay para sa amihan season simula 2014 to 2015. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DWST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang hapon.